doon sa kada poste, naglagay po ako ng mataas na halaman. Nakabili po ako ng palmera. Ito yung literal na palmera na kilalang kilala. We have, that is 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso. Then, dito po sa in-between, of course, para meron namang, yung parang naiba naman, no? Naglagay naman ako ng ibang palmera. At ito nga po yun. Welcome to my YouTube channel, Gaylord, your garden buddy. Hello. Ito naman po yung doon sa likod, yung pinaka area sa likod. Meron po ditong planter din na ang lapad ay siguro nasa 1.1 to 1.2 meters. Okay? Ang nagiging basis of design ko po as landscaper, titignan ko yung mga poste. Ayan. So kada span, siguro most probably this is about mga 3 meters po yan, no? Yung spacing ng pinaka-poste. Doon tayo maglalagay ng palmera. So, doon sa Pampanga, may nabili na akong 4 na palmera. Pero nagpunta ako ng dito, ng Bulacan. Ito yung binili ko naman. 5 pirasong ganito. Kaya pantang huli, dapat aware din kayo na sa paglalandscape, naging alternate yun, no? So, look at this. This is palmera. Kaya ito yung isang klase. Ito yung palmera ulit. No? Kaya parang pag titignan ninyo, may proportionality. Yung doon sa in-between nila, yung kasi simpleng approach lang po yung pinapaditay po sa akin dito, magtatanim na ako siguro ng ito. Maganda rin po ito pag nagtagal. Ayan, yung mayabong din po yan. Then, magagamit din ako ng pikara at saka ng, pandamus para magkaroon ng color variation. Update ko po kayo. Okay po, no? Ito po yung kinalabasan dito po sa likod. Kung titignan po ninyo, wala pong kahalahalaman po dito, kaya medyo mainit. Nag-decide na lang po ako, same po yung yung approach namin na gusto namin ng client, si ma'am. Kaya ito po yung nangyari. Nagkaroon po tayo dito ng palmera. Ang approach po dito, at the same time, para meron po tayong sinusundan, doon sa kada poste, naglagay po ako ng mataas na halaman. Nakabili po ako ng palmera. Ito yung literal na palmera na kilalang kilala. We have, that is 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso. Then, dito po sa in-between, of course, para meron namang, yung parang naiba naman, no? Naglagay naman ako ng ibang palmera. At ito nga po yun. I think this is golden pound, no? Kasi medyo, or yellow out, kasi manilaw-nilaw po yung dahon po dito. Then, ito pong nasa nasa pinaka-base nila, naging typical na lang na naglagay po ako dito ng pandamus. Yung pong parang pandan, kaya pandamus. Ito pong nasa gitna, hindi na po ito lalagyan. Hindi ko lang nilagyan ng halaman. Bakit po? Kasi nga po, as per request naman, gusto yata ni Sir maglagay ng mga atis. So, meron po siya mga punlang atis. Most probably, in between na po yan, baka malalagyan po lahat yan ng atis. No? Unless na lang siguro, kung meron silang gustong ibang halaman, pwede naman po akong maglagay po dito. Sa ngayon, ganyan po yung magiging approach lang, ang dating. Pero tignan po ninyo, napakasimple. Pero pag nagtagal po yan, ma-appreciate din po ninyo, hindi po siya makalat, low maintenance, dilig-dilig lang talaga. At tapos nag-recreate pa ng hangin kasi nga po, pagkang huli, tataas na po yan. At saka dito po kasi, yung pong area na to, okay lang din, wala naman pong, may existing man na water line, pero some work here lang dito sa gilid. Unlike doon po kasi sa kabila na yung pong mga water line, mismong nandoon sa mismong antag dito, sa mismong tinatamnan. Kaya nga bandang huli, kung kinailangan ko pang nagbawas ng lupa, kaya nga po medyo alanganin ko yung dalawa doon. Pero pag sakali na hindi po naka-recover, papalitan ko naman po yun. So, ulit po no, ang halaman na mataas, itatapat po lang din doon sa mataas na structure, if that is a poste. Then maglagay na lang po kayo dito para makita po niyo yung cemetery. Okay? Again, Gaylord, makita mo yung doon na to? Kasi ongoing pa lang po, kaya minadali ko na po na vlog. Again, Gaylord, your garden buddy.
Bye-bye!